Previously on X-Men. Boss, nag-overheat po ba? Mekaniko po kayo saan? Ha? Saan po kayo mekaniko? Mga tourist bus pa nga, hawak ko dati. Tourist bus, mga diesel po. Pati gasolina. Nag-overheat na po ba to? So, ayun, si tatay naman talaga, hindi talaga siya mekaniko, umamit naman siya sa atin. Kahit anong sasakyan. Anong sasakyan po? Kahit ano. Mga boss, yung unit na yun, yung adventure, is okay talaga yun. So, napaamin lang din naman natin si tatay na hindi siya mekaniko. So, sinasabi niya, mekaniko siya ng bus. Anong sasakyan po? Kahit ano. Recommend ako sa inyo talaga na magsama kayo ng mekaniko. Si Bossing kasi mekaniko to eh. Idol ko pala to. Yung marami na ako na-overhaul ng makina. Oo. Ilang years na po kayo mekaniko, boss? 1990 pa lang nagagawa na ako. Ano po? Tapos nagkaroon ng aberya or nagkaroon ng diferensya yung sasakyan, dadalhin nila sa ibang mekaniko. So, lolokohin sila. Ito lang naman napapasama mga boss eh. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na once na kapag bumili kayo dito ng sasakyan sa akin, mas maigit po na sa amin na ipa-check para walang aberya. Boss. Ay, gano'n na kayo katagal, boss, na may mekaniko? Tulis ka naman, 1990 pa lang mekaniko lang. Ano po yung mga ginagawa niyo, boss? Boss, Huwag kayo na nga. huwag kayong magalit, boss, kasi nagtatanong na ako. Nagtatanong lang din naman ako. So makikita mo naman sa galaw ni tatay dun sa video at galaw dito, personal na nakausap ko, which is napaamin ko naman siya off-cam na hindi talaga siya mekaniko. Kasama po ba kayo dito? Kasama ba siya dito nung binili yan? Opo, oo. Kung kasama ko, hindi ko sinabayaran. Oo. Talaga tayo mga boss eh, huwag tayong mag-alam-alaman at mag-ano ha. PH, ganun yung mga professional talaga na pag minasabi sila at meron silang napansin na issue, sasabihin ng matiwasay at tama. Hindi yung bibirada ka ng sigaw-sigawan mo ako dito sa garahe, hindi babalik ko. Lan, kita mo naman circulation, di ba? Yung mekaniko na sinama nila dito ngayon, eh hindi nila kasama dito nung binili. Ngayon naggaganyan-ganyan. Kung kasama ko, hindi ko pinabayaran. Oo. Kung kasama ko, hindi ko pinabayaran. Oo, yung mekaniko naman kasi, putik. Mamaro naman eh. Ano mo yung ano, yung hindi mekaniko? Hindi, dami ka palang pasto. Ito yung umamin na hindi mekaniko. Barang ka to, ano? Oo, isang bata ka. 9 months old. Inamin ko kamote. Umamin na si tatay na hindi mekaniko. Galing ano. So, ito po yung recent claim nitong tao na to. Ngayon, hindi ko naman po ito kilala personally, itong si Boy AC Garage. Pero parang nagtataka lang ako, hindi ba niya naiintindihan na merong mga content creator or kayo mismo, kayong mga nanonood sa akin ngayon, is kaya nang i-backtrack yung mga ganitong bagay. Ang lakas naman ng loob mo na sabihin na hindi mekaniko si tatay, konting search lang sa Facebook, madali nang patunayan na kung sino sa inyong dalawa yung nagsisinungaling. Eto. Yung anak po kasi nung mekaniko na si tatay, na si Jerry Corpus, si Tatay Corpus, hindi kasi niya binigay yung pangalan dito eh. Nag-post po siya ng mga updates tungkol dun sa adventure na binila nila kay AC. Now, ang masakit lang kasi rito, it seems to me, lahat kasi ng, 'di ba, nag-research naman tayong lahat kung napanood niyo yung serye natin dito, halos lahat ng tumingin doon sa makina or nakapanood doon sa video is may problema talaga yung makina. Now, si Jerry Corpus, tandaan natin, anak niya to, sabi niya gano'n. Gagawin na namin ng tatay ko tong adventure. Hindi daw kasi mekaniko tatay ko, sabi nung AC, tapos nakausap daw niya off-cam, umamin daw sinungaling. So, this is coming from the Sun, okay? Hindi daw pala sila nag-usap. Okay, so panoorin na po natin. Yung adventure. Di ba sila tatay yan eh? Di ba yung bumili? Sila daddy, yung bumili ng adventure. Okay, ito. Tingnan natin. Ito yung sa intro natin eh. Hindi mekaniko. So, yung nakita niyo yun, ibig sabihin, yung bimiski yung anak niya, natuto na rin kay tatay. Di ba? Ganun eh.
mana-mana yung talent niyan eh. Kasi syempre nakita mo yung tatay mo, mahilig magbuting-ting ng sasakyan. Eventually, maano ka rin. Magiging interested ka rin doon, di ba? Grabe. Alam mo, hindi ko rin gets kung ano yung paano yung lakas ng loob nitong si AC Boy Garage. Boy AC Garage na magsabi ng ganyan when in fact meron kasing Facebook yung kabila eh. Hindi alam mo yun, pwede sila maglabas ng information nila. So, eto yung dinidiscredit niya kasi nga pag hindi siya totoo, pag fake mechanic siya, di ibig sabihin real ibig sabihin lahat ng sabihin niya hindi totoo, di ba? Mali naman 'yon. Hindi ka magagawa yan. Tingnan natin yung latest. Ito yung adventure. Tanggap ko namin yung... So binaklas nila yung makina kasi nga may problema. And decision naman niya nila sir, kasi sila sir mukhang ako naniniwala ako na may problema talaga yung makina sa dami ng napanood ko na video about doon. Yung pare-parehas yung opinion ng mga marurunong sa sasakyan eh. And shoutouts nga pala doon sa mga nag-correct sa akin. Honda VTEC 96, yun pala yun, na Matic. Tama ba? Pag mali, hindi ko na matandaan. Ang tagal na kasi noon, men. No. Tapos papareso College pa ako noon eh. face. Tapos papalitan po ng gasket. Yan. So, ayan, papalitan. Ito parang nga ito. May isang wire doon hindi na naman. So, parang naging ano na rin to eh. Parang naging challenge na rin dun sa pamilya na aayusin nila nang hindi bumubulwak. I-insert nga natin yung bulwak. Grabe no, ang masakit lang dito, mas parang mapapagastos sila tatay, 'di ba nagtitipid ka nga eh. Toto ba? Ali. No. Anong problema niyan? To. Ali. Toto ba? To. Kawawa naman yung mga bumili kay AC. Well, ganun talaga. So, ayun mga bossing ko madam. Running condition. Ayan na. Running condition. Ayun. Walang hit. Running condition. Gasket. Running condition. So, madam, malamig ang aircon. Pag So anong gagawin nila dyan? Hindi kasi ako marunong talaga sa sasakyan eh. Literal na i-reassemble nila ulit para makita lahat ng problema tsaka nila papatakbuhin. So bagay, safety kasi yan nila tatay eh, kasi alam ko sila daddy yung bumili. Siguro kailangan din nila talaga ng service, di ba? Nakakaawa lang kasi ako naaawa ako personally talaga sa ganyan eh. Tapos sasaksakan mo pa ng mga yan ang kailangan mong ilabas kung nakausap mo personally talaga, AC. Kasi maliwanag yung sinabi mo eh, nakausap mo off-cam, tapos umamin na hindi mekaniko. Now, ang ginagawa nila ay mini-mekaniko nila yung makina na nasabi mo, hindi gumagana. O paano gagawin natin yan, di ba? Now, ano po ba yung ginawa ni AC dito? Ano yung parang diskarte niya para mas paniwalaan siya rito? Which is, para sa akin kasi, ito yung pinaka-disturbing part ng pakikipag-transaction dito sa tao na to. Hindi ko sinasabing scammer siya. Wala akong sinasabing ganun. Okay? Ang sinasabi ko lang, para sa akin, isang malaking red flag yung mga particular na sinasabi niya. Ang unang red flag para sa akin dito is that pwede kang magdala ng mekaniko mo. Comment ako sa inyo talaga na magsama kayo ng mekaniko. Kaso magsasama ka nga ng mekaniko mo pero may chance naman na hiyain niya kapag hindi sila nagkaroon ng agreement. This is why kailangan nyo ng tatlong perspective dito. Mekaniko niya, mekaniko mo, at saka isang neutral party na mekaniko. For the sake of fairness. Pero nakakatawa, nasasuggest niya na, sige magdala ka ng mekaniko. Pero eto rin yung isang isasuggest niya. Pakinggan natin siya.
na once na kapag bumili kayo dito ng sasakyan sa akin, mas maigi po na sa amin yun na lang ipacheck para walang aberya. Hindi ba parang nakakagago yung ganyan? Kasi tingnan nyo kung kung ako ay bibili ng sasakyan, kukuha ako ng expert na titingin doon sa sasakyan na yon, di ba? Di ba? Ibig sabihin, yung expert na yon, checkin niya yung makina, checkin niya yung everything kasi siya yung mas nakakaintindi. Kunyari, dadalin ko si DevWorks kasi si DevWorks magaling yan sa sasakyan 'Di ba? So siya yung titingin para sa akin para hindi ako magkamali ng bibilin kasi malaking commitment ang pagbibili ng sasakyan. Pero ang gusto niya, wag mong dalhin si DevWorks. Ang gawin mo, yung in-house namin yung mag-check yan. Pag sinabi ng in-house mechanic namin na goods na yan, ibig sabihin goods na yan. 'Di ba? May psychological phenomenon diyan Ang tawag diyan, cognitive bias. Kasi of course, produkto mo yan alangan namang i-criticize mo yan. Siyempre hindi, 'di ba? And alam mo sa sarili mo na ginawa mo ang lahat ng abot ng makakaya mo para ma-display yan at tumatakbo ng maayos yan. Okay? Now, hindi natin kasi alam kung yung minimum requirement lang ng pagtakbo ang ginagawa nila 'di ba? Kasi doon sa adventure, masasabi ko out of the videos na napanood ko, is parang yung minimum requirement lang para tumakbo siya ng I don't know, 6 na oras and then maglalagay ka na naman ng tubig. Parang ganun yung intindi ko Kasi ang sinabi niya rin doon sa video na yun, kailangan mo lang daw lagyan ng tubig 'yon. Diba? Doon sila nagtalo ni tatay Ako, hindi naman ako expert sa sasakyan Pero as someone na nakinig at sa lahat ng panig, tong tao na to, pinakinggan ko pa yan. Parang doon yung pinaka-problema niya Now, ang point kasi, bakit nagdadala ka ng mekaniko mo? Para merong unbiased opinion. Goods ba to or hindi? Ano yung problema? Ano yung posibleng kinaharap ko? Di sinabi niya na ito yung magiging problema. Kaya pinapasole, di ba? Ito yung kasi baka may mag-defend dito kay AC Boy Garage. Hindi, Nico. Kaya yung ginagawa nila tatay, kasi gusto nilang sila yung gumawa ng sasakyan. Actually, pinapasoli nga nila di ba? Hindi isoli mo na lang, di ba? Anong nangyari? Ayaw tanggapin ni AC. So walang choice si sir dito, yung mag-asawa, kung hindi ipagawa yung sasakyan. Kasi nga may problema siya Yun yung expert opinion nung mekaniko na si tatay. Diba? Hindi naman sila nagsinungaling in so far as this issue is concerned. Nagtataka lang ako talaga dun sa mga taong nagde-defend pa kay AC. Diba? Sige, i-defend nyo, pero bigyan nyo naman ng sense yung defensa nyo. Ano yung argumento na magko-connect the dots dito? Kasi kita nyo lahat halos ng marurunong sa sasakyan is kumakampi kay tatay. Not because naaawa sila kay tatay, kasi nakita nila yung sitwasyon. Kung mali naman si tatay, may magsasabi na mali si tatay. So in so far as this issue is concerned, yung side lang ni AC yung nagsasabi nun Bakit kaya? Bakit kaya yung side lang nila AC yung naririnig natin, di ba? So, ako rin, ginawa ko rin tong content na to kasi I would really like to show you yung sitwasyon ni tatay. And wag kayong nagpapapaniwala dito sa kay AC. And i-upload ko rin yung intro nito sa YT, sa FB. Kasi nakakaawa si tatay dito talaga kasi parang wala siyang platform lumaban usually naman kasi, sana naririnig to ni Jerica. Tol, magreklamo kayo pare. May options yan, di ba? Pwede kayong kumuha ng indigency card tapos pakita nyo sa isang sa yung cybercrime unit yung ng pinakamalapit yung presinto yung pinagsasabi sa inyo ni AC kasi yung reputasyon ni tatay yung inaatake niya 'di ba? Di naman mekaniko yan napaamin ko off kami hindi pala totoo yun. Dito sa Pilipinas piso 5 tanga na pag sinabi ni Idol totoo na agad. Diyos ko Lord, wag ganon. Anyway mga Lods, sana maayos tong sasakyan, di ba? Hindi ako nag-post nito, nakita ko lang to. Anyway, ako naman, ang wish ko lang kila tatay dito, yung bumili, sana maayos yan at magamit yung as service yan.
Yun lang naman po yung sa akin for today. I hope na enjoy nyo tong serye na to. I know I did. Kaya mga lads.